Hello guys, ipapaliwanag po ako sa inyo na isang kwento na pinamagatan pong si Inem. And ang nagsulat po ng kwentong ito ay si Pramadea Anata Tuer. And ayun nga po, si Inem nga po ay gusto ng pag-asawahin ng mga magulang niya na kahit po siya ay 8 taong gulang pa lang. It means po, bata pa si Inem nun. Kasi po, 8 taong gulang pa nga lang po siya nun. And, kasi po, tradition daw po yun sa kanila na kahit bata pa, pwede nang pag-asawahin. Ganun po. And, may isa po siyang kaibigan. Yung nagsulat po ng kwentong ito, ayun po yung kaibigan niya na pinangalanan po dito sa kwento na si Mook. And yung nanay po ni Mook ay inampun po si Inem ng mahabang panahon din po. And ang mga trabaho daw po ng mga babae na hindi nagtatrabaho sa gubat ay ang maghabi po ng mga ekatpela, mga palda, mga tela po, inaangkat nila ganun. And yung tatay naman daw po ni Inem, ang trabaho naman po ay magsasabong, magnanakaw, ganun po. Kaso po, madami na pong may alam na magnanakaw yung tatay ni Inem, na masama yung ugali, masama yung ginagawa dun sa kanilang bayo. Kaso, wala pong makapagsumbong kasi po madami pong kamag-anak sina Inem na pulis at saka de kalibre detective. At naging pulis din po yung tatay ni Inem, kaso lang po natanggal po siya kasi po tumatanggap siya ng mga suhol o kaya mga pera, ganun. Tapos po, yun nga po, isang araw nagpaalam po yung nanay ni Inem doon sa nanay ni Mook na mag-aasawa na daw po si Inem. Kaso parang ayaw po nung nanay ni Mook kasi bata pa po si Inem. Sabi po niya doon, baka magkasakit si Inem, baka bansot yung maging anak ni na Inem kasi bata pa po si Inem tsaka si Markaban. Yung si Markaban po ang napapangasawa po ni Inem. Yun po ang gusto ng nanay niya at tatay niya na mapangasawa ni Inem. Kasi po mayayaman po yung magulang ni Markaban. And yun po, nag-asawa po si Inem kahit po hindi pumayag yung nanay ni Mook. Wala na po siya nagawa kasi po magulang pa din po ni Inem yung masusunod. And yun po, nag-asawa po. Umalis na po sa bahay ni Mook si Inem at kasi po mag-aasawa na nga po si Inem. And this time, gusto pa rin puntahan lagi ni Mook si Inem kasi po malapit na kaibigan nga po si Mook. And ayaw na po ng nanay ni Mook na lumapit si Mook kay Inem kasi para pong galit niya po yung nanay ni Mook kay Inem tsaka sa mga magulang niya. And yun po, nag-asawa na po si Inem. And nung pagtapos po ng kasal, mga ilang weeks, months yata po, ay lagi pong binubugbog si Inem kasi po hindi po nagagawa ni Inem yung pagiging asawa niya doon kay Markaban. Kasi nga po bata pa lang po, hindi niya pa po yun alam. Parang wala pa po siyang isip para maging ganon. Para pong bata pa po yung isip niya. And lagi pong galit si Markaban kay Inem kasi nga hindi niya po nagagampanan yung pagiging mag-asawa nila. And para pong tamad si Inem, ganon. And lagi pong binubugbog si Inem, sinasaktan. And yun po, gusto na pong bumalik ni Inem dun sa bahay ni Mook. Kaso hindi na po tinatanggap ng nanay ni Mook si Inem kasi po madami nga daw pong lalaki kasambahay sina Inem
sinamuk na lalaki. And yun nga po, ang sama naman daw pong tingnan na may asawa tapos mga kasama sa bahay, mga lalaki. Hindi po tinanggap. And bumalik po si Inem doon sa asawa niya na si Markaban. And yun po, mga ilang nag-aaway pa rin sila, binubugbog pa rin si Inem. And yun po, hiniwalayan na po ni Markaban si Inem. And bumalik po si Inem doon sa bahay ni Namu, kaso ayaw pa rin po nung magulang ni Mo. And doon na lang po siya tumira sa mga nanay niya, sa magulang niya. Kasi po, hindi nga po siya tinatanggap nung nanay ni Mo.